Magsasama ang iba't ibang sangay ng gobyerno, pribadong sektor at maging mga organisasyon sa ibang bansa sa 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Lain nito na makabuo ng mas epektibo at mabilis na pagtugon sa epekto ng sakuna at kalamidad. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Pagpapalakas ng iba't ibang estratehiya na may kaugnayan sa disaster risk reduction na makapagliligtas ng maraming buhay at kabuhayan sa panahon ng sakuna at kalamidad. Ito ang bibigyang diin sa 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction na gaganapin sa Philippine International Convention Center simula October 14 hanggang October 18. Inaasahang dadalo sa conference si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nauna nang ipinag-utos ang pagpapatatag sa disaster resilience ng bansa. Ito ang unang pagkakataon na magiging host country ang Pilipinas ng APM-CDRR. Magsasama-sama rito ang international, national and civil society organizations, private sector, science, academe at stakeholder groups. Ang tinatarget namin, 3,000 participants, October 14 to 18 sa PICC. Pero sa ngayon, ang nag-register na ay kulang-kulang sa 4,000 delegates. Sana naman maengganyo natin itong mga kababayan natin na makibahagi, makilahok dito sa APM-CDRR. Ang APM-CDRR ang main platform ng Asia and the Pacific region para i-monitor, i-review at paigtingin pa ang kooperasyon para sa implementasyon ng Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030 sa regional level. Magbibigay din ito ng mahahalagang oportunidad para ma-review ang risk reduction efforts, maibahagi ang innovative solutions at makagawa ng actionable commitments para maiangat ang disaster risk reduction pagsapit ng 2030, lalo't higit sa mga bansa na kabilang sa itinuturing na disaster-prone region. Magkakaroon din ng sesyon na tinatawag na Enhancing Capacity and Resources for Local Resilience, kung saan tatalakayin ang best practices sa capacity building opportunities, assessments ng local resilience initiatives at efficient resources allocation. Pag-uusapan din ang multi-hazard early warning systems. Bukod sa DENR, makikiisa rin ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Regional Office for Asia and the Pacific at Department of Defense National Disaster Risk Reduction and Management, Office of Civil Defense. Mahigit 4,000 delegado mula sa halos 70 bansa na kasali sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction ang inaasahang lalahok sa conference. Dahil dito, pinaigting pa ng Manila Police District ang seguridad at kaayusan sa lugar. Meron na tayong security plan para dyan kung saan nakahanda na yung ating mga personnel. Actually, kaninang umaga pa yon nagkakandak na sila ng mga security operation. Yung mga billeting area, pinupuntahan na, kine-check natin yung area. At meron tayong ilalatag na personnel dyan sa Manila alone lang. Meron tayong kulang-kulang 500 MPD personnel. Bilang pagbibigay daan sa conference ay kinansila na ang pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Manila at Pasay City sa October 14 at October 15. Nagpatupad na rin ng stop and go scheme ang MMDA simula pa October 12 hanggang October 19 sa mga rutang dadaanan ng mga delegado mula sa airport hanggang sa mga hotel sa Pasay, Manila at Makati papuntang PICC Complex. Pansamantala namang isasarado sa mga motorista ang Magdalena Halandoni Street sa CCP Complex, kaya pinapayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.